Hi everyone! Kamusta nga po pala kayo? Ako nga po pala ulit si Seth Tumangan at gusto ko po kayo batiin lahat sa unang episode ng ating podcast dito sa Tambay Talks. Alam nyo, may mga times na or days na parang napapagod tayo sa pagtakbo. Kung saan ang puso at isipan natin ay tila naghahanap na tahimik na pahinga. At ngayon, I want you all to join me in today's episode. Not through the busy streets or crowded places, but sa mga sulok ng ating mga puso at isipan na bihirang pinapansin ng mga tao or pati na rin ng sarili natin. There are times when we need a little break just to be with ourselves, to listen to our own thoughts, and to appreciate the simple moments na nagpapasaya sa atin kahit maliit na bagay lamang yun. I'll be sharing some personal reflections at mga stories na nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng pagmamahal mo sa sarili mo. No fancy talks, just honest and relatable moments na baka makatulong din sa inyo. So, handa na ba kayo lahat? Are you ready to pause your hustle and busy life and dive into a space of genuine connection with your inner self? If you are, then you are in the right place. Simulan na natin ang kwentuhan, one step and one heartbeat at a time. So, una natin pag-uusapan, bakit nga ba nakakalimutan natin mahalin ang sarili natin? Wait, I would need ko ng shirt ng background. So, there are times that we forget to love ourselves. Bakit nga ba? Kasi napapalibutan tayo ng mga unrealistic thoughts and expectations. Pinupuno natin yung isip natin ng mga salitang hindi naman totoo. Salita na nagda-down sa sarili natin. At mga expectations na nagpapabigat sa puso natin. Expectation kung paano tayo mag-a-act, kung how we look, or kung paano tayo magsasucceed. Dahil dito minsan hindi na natin nag-give a chance yung mga opportunities na nag-iintay sa atin kasi minsan mas pinipili natin sundin yung mga expectations ng ibang tao. Dahil dito nakakalimutan natin i-value yung mga sarili natin, or we forget to fit into our society because we are scared of how people would see us. Minsan, tayo mismo ang kalaban natin. Minsan, tayo din ang nagda-down sa sarili natin. Every time we say things like, hindi ako sapat, there's something I could do more. We reinforce the idea that our worth is conditional. Ang mga salita natin ay parang palaso na paulit-ulit tumatama sa ating mga puso na humahadlang sa ating kakayahang magmahal sa sarili. Minsan nga, kinukumpara na natin yung sarili natin sa ibang tao. Napakadali matrap sa mindset na pagkukumparahin mo yung sarili mo sa ibang tao. Lalo na sa social media kapag may nakikita kang mga pictures na nagsasucceed yung tao at mahalaga yung at masaya yung mga tao. Minsan mapapasabi ka na lang, kung tinalingan ko sana baka ganito yung buhay ko. Minsan buti pa sila matalino habang ako nandito. Kung hindi yung sarili natin ang kalaban natin, ano pa? Yung nakaraan natin, pwede natin maging kalaban. There are people in our past that we love so much, halos makalimutan na natin yung sarili natin. Sometimes we cannot accept rejection or hindi natin kaya maiwanan. This can also be applied to a family or to a friend. Kapag may isang tao na wala sa buhay mo, it could cause a heartbreak or even scars that cannot be seen by other people, but you still feel that pain. And when that happens, you are afraid of trusting other people. You are afraid of forming a new bond. You are afraid of loving again. These experiences can sometimes make us feel that maybe we are not enough. Hindi
maybe may kulang pa sa ginagawa natin, kaya umaalis yung tao na yun. Or baka hindi talaga sa ating pagmamahal. Ang susunod naman natin is, minsan, maraming responsibilidad at trabaho. Kaya madalas na natin naiiwanan ang pinaka-importanting tao. Sino nga ba yun? Yung sarili natin. When we neglect self-care, it sends a message that our well-being isn't a priority. Hindi natin binibigay na sapat na oras ang relaxation or pahinga at mga bagay na nagpapasaya sa atin. Self-love requires nurturing. It's about giving yourself the care and time you truly deserve. We sometimes tend to find approval to other people. Sa social media, sa mga compliments, or minsan sa mga simpleng approval na nagagaling sa mga mahal natin sa buhay. Pero, when our self-worth depends on external validation, nakakalimutan na nga natin na ang tunay na buhay, ang tunay na mahalaga sa buhay natin ay nanggagaling sa loob. It is our intrinsic value. So, ano nga ba yung intrinsic value? It is the inherent worth of something, its value in and of itself, regardless of the external factors or opinions. Sa madaling salita, it's not about what others say or what you get out of it. It's about what is the worth of the person or idea. Sa Tagalog kung sabihin nga natin, likas na halaga. Ang huli naman natin is madalas tayo matakot. Madalas tayo natatakot na ipakita ang tunay na sarili natin. Takot tayo humingi ng tulong. Takot tayo magpakita na mahina. Kasi baka tayo'y mahusgahan o masaktan ulit. Ironically, ang pagtatago ng ating kahinaan ay hinahadlang tayo sa pagkakataon na maghilom at magmahal na totoo. Embracing our fear is not a weakness. It is a way for us to know that we can improve and to make ourselves stronger. A step towards rediscovering who we are and accepting who we really are. Ganun din yung paghingi ng tulong. Hindi yun kahinaan. Yung paghingi ng tulong, pwede siya maging bridge o daan na parang maka-form ka ulit ng mga bagong bonds at tiwala sa ibang tao. And to know kung hanggang saan ang limitations mo. So you know what part of that you need to improve. So paano nga ba kung may self-care tayo? Ano mangyayari sa atin? Isipin mo, gumising ka araw-araw, punong-puno ng puso mo ng mga appreciation. Iisipin mo ang buhay kung saan ang mga salita ng boses mo ay puno ng encouragement at pagmamahal. And every setback is a lesson learned. Kapag tunay ka nagmamahal sa sarili mo, everything changes. Pati yung mundo mo magbabago yun. Magiging maliwanag ang mundo mo at payapa. So, ang pagmamahal mo sa sarili mo, makakagawa siya ng lugar sa isipan mo where you embrace your worth, where you are no longer being pulled down by your negative thoughts. Sa bawat sandali na pinipili mo mahalin ang sarili mo, you are giving your mind a space to breathe and to rest. This leads to less anxiety, more focus at isang malinaw na landas sa buhay mo. Pinakamalakas ang ating emotion kapag natutunan mong tanggapin ang sarili mo, mga imperfections mo at lahat. Hindi ka kaagad-agad matutumba sa mga pagsubok. It empowers you to handle life's ups and downs and with grace and courage, knowing that you are more than what you expect. Kapag mahal mo nga ang sarili mo, mas mapapatibay mo ang pagmamahal mo sa ibang tao. Truly loving yourself will attract relationships that reflect that self-respect. Mas magiging authentic ang connections mo.
Because you are not seeking for validation, you are simply sharing your genuine light with the world. Kapag alam mo ang halaga mo, you give yourself permission to explore new ideas and express your true self without any fear. This liberates your creative spirit, making everyday tasks more engaging and turning challenges into opportunities for a new beginning. The most powerful effect of self-love is your deep realization of your intrinsic value. You unlock a peace that comes from within you, a peace that isn't dependent on validation. This inner tranquility fuels a quiet confidence, reminding you every day na sapat ka na. Just be who you are and keep on improving. Kasi nga, self-improvement does not require any age. It is up to us if we want to change. Always remember that. Self-love also teaches us to create healthy boundaries. Kapag alam mo ang halaga mo, matututunan mo magsabi na no sa mga bagay na nagpapabigat sa'yo, lalo na kapag alam mo mali ang pinapagawa sa'yo at sobra-sobra na yung hinihingi sa'yo. Sa bawat hakbang na pinipili mong mahalin ang sarili mo, you create a ripple effect that touches everyone around you. Your confidence and your kindness inspire others to embark on their own journey of self-discovery and love. Para sa lahat nangangailangan ng self-love, tandaan nyo, you are enough just as you are. Sa mundo puno ng expectations and comparison, huwag nyo hayaan ang opinyon ng iba ang magdikta sa inyong halaga. Embrace every flaw, every strength, and every part of yourself. Dahil yan ang nagpapakita kung gaano kayo kahalaga. Kapag tumingin ka sa salamin mo, you see a warrior na patuloy na lumalaban. Kahit na may mga sugat at pagkadapa, every setback is a lesson. And every scar is a badge of honor. Huwag mo hayaan ang boses na pagdududa mangibabaw. Let your inner light shine. Remember, your worth isn't defined by other people, kundi ang pagmamahal mo sa sarili mo. Mahal ka and you deserve all the love in the world. Simula sa sarili mo, keep believing, keep growing, and keep shining. Sa bawat pahinga mo, tandaan mo, you are a masterpiece, uniquely crafted, resilient, and worthy of endless love. Mahal ka kamo, and that starts with loving yourself. So, mga katambay, yun lamang po ang today's episode natin. Thank you po ulit for staying and watching the video. Sana sa susunod ulit samahan niyo po ako sa journey ng self-improvement. Always remember, sa bawat araw na dumadating, there's a new opportunities waiting for you. You have a new chance to embrace who you are, yung mga flaws mo, and everything between. Take a deep breath at mahalin mo ang sarili mo. Your worth is not defined by others. Always remember that. Keep on growing, keep being kind, and don't forget to take care of yourself because you are important. Salamat sa pakikinig, and until next time, keep believing and keep loving. Those two words are enough to remind you that you are worth, that you are loved. Oh, don't forget to choose yourself and to take care of yourself. Bye-bye.